Gaano po dito karami ang naranasan ng manakawan? Manakawan ang hindi niya alam, manakawan ang alam niya. Marami. Gaano na po dito ang nakaranas at hindi ako hihingi ng raising of hands na magnakaw? Kumisan po tayo ay nananakawan. At yun daw pong isang dalagang nananakawan ng halik. Sabi daw ay, magnanakaw, magnanakaw. Kailan ka babalik? Meron daw pong mga bagay na ninanakaw na kung minsan yung ninakawan ay nagko-cooperate at nagiging siyang party to the crime. At meron namang ninanakawan na talagang ayaw na ayaw niyang siya'y manakawan dahil labag na labag sa kanyang kagustuhan. Kung tayo pong magiging very serious about life at tatanungin natin ang sarili natin, have we ever been robbed? Marami sa atin magsasabi, yes. Have we ever robbed? Tayo ba'y nakapagnakaw na? Pag-aaralan po natin ngayong umaga. Ano ba ang mas madalas mangyari sa buhay natin? Tayo'y manakawan o magnakaw? Aming Diyos, katagpuin mo po ang aming pangangailangan spiritual sa umagang ito. Inihahain po namin ang aming puso bilang isang papel na walang sulat ngayong umagang ito. Sulatan niyo po ng inyong katotohanan. Sulatan niyo ng inyong katarungan. Sulatan niyo, Panginoon, ng inyong kadakilaan at kabanalan. Patahimikin niyo po kami. Turuan niyo po kami ito ng aming pansin sa inyo lamang. At nang matuto kami, Panginoon, sa umagang ito. Ang matutunan namin ay maisapamuhay namin at makita ng marami sa amin sa paligid namin na kayo ay Diyos na buhay na gumagalaw sa amin. Salamat po, Panginoon. Nakalaan na po kaming makinig sa pangalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. Yun pong unang set ng mga commandments, at ito po, wala namang dogmatic set ng commandments. But if we may conveniently divide the commandments into various sectors, one divisions that I propose would be 3 divisions. At ito po yung unang set ng commands, commands 1 up to 3. Ang sinasabi po nito yung relationship between man and God. You shall have no other gods before me. You will not make an image of God. And you shall not take the name of the Lord thy God in vain. Meron pong isang transition command, which is commandment number 4. About the Sabbath. It tells of our relationship between God and man, that we should respect the Sabbath and worship the Lord, especially in the Sabbath. And also it is a relationship of man to man. Man to himself, that he should rest, and man to others, that those that are under his authority should also be allowed to rest in the Sabbath. And then the third set, purely on man-to-man relationship. All of them are for the preservation and protection of family, of personal happiness, personal property, of health, of peace, and of all goodwill. And so that brings us to the 8th commandment of the third set, the man-to-man relationship. You shall not steal, as recorded in Exodus 20, verse 15. Why do men steal? And even more important, we should be sensitive. How do men steal? Meron daw pong 3 bagay, 3 paraan upang magkaroon tayo ng mga bagay na gusto natin at kailangan natin. Una, natatanggap natin yon bilang regalo. Therefore, we possess things by receiving them as gifts. We also possess things by earning them as wage or payment o sweldo. Pinagtrabahuhan, nakuha. Yun namang iba, natanggap bilang regalo, nakuha. At meron pa daw pong pangatlong paraan ng tao para siya magkaroon, ninanakaw niya. Ninanakaw niya yung hindi inireregalo sa kanya na gusto niya, o ninanakaw niya yung gusto niya na pwede niyang kitain pero ayaw niyang paghirapan, o ninanakaw niya yung bagay na gusto niya na hindi niya kayang kitain in view of his limitations sa present time. Men steal in order to enjoy things without having to work for them. Some say, but stealing is work by itself, but it is dishonest work. How do men steal? Paano po tayo nagnanakaw? Tingnan niyo po ang inyong katabi sa kaliwa at sa kanan. Tingnan niyo lang sandali, titigan ng konti. Mukha bang magnanakaw yung katabi ninyo? Baka tuloy bigla niyong hinawakan ang inyong mga bag at ang inyong mga pitaka. Gusto ko po ngayon, humarap tayo face to face with God's holiness
at alamin natin kung tayo ba ay magnanakaw o hindi. What are the many ways that people steal? One is simply by taking what does not belong to them without the owner's permission or knowledge. Simpleng-simple, kinukuha nyo ang hindi inyo na walang permiso o hindi alam ng may-ari. So kasama na nyo yung plain robbery, yung pumapasok sa ating mga bahay, ninanakawan tayo. Adultery is stealing. Nagnanakaw tayo ng kasintahan, ng asawa ng may asawa. Yung pangungupit, stealing yan. Yung bang pagka-enrollment, mga estudyante, nadadagdagan ang mga matrikula. Proverbs 28:24, yung sa pangungupit, kung mayroong mga tindahan ng inyong magulang, ang pitakay nandyan lang at nakasabit sa pantalon, napakasarap sungkit-sungkitin, kukupit-kupit tayo. Proverbs 28:24, he who robs his father and mother and says it's not wrong, he is a partner to him who destroys. And him who destroys is Satan. Yan daw nangungupit sa magulang ay kapartner ng demonyo. Napakasakit. Subalit totoo. So yung kupit is stealing. Yung hold up. Yung hold up tayo, kinukuha natin yung hindi atin. Snatching. Gaano karami na sa inyo ang na-snatch ng mga kwintas, mga hikaw, mga kung ano-ano. Mga sinturon, kung yan ay sini-snatch na rin. Yun pong namimitas ng mga prutas at mga bulaklak na hindi naman kanila. Maliban na lang ito ay nasa mga kagubatan na talagang walang merong private na may-ari. Gaano karami sa atin ang namimitas-mitas ng mga manggang na kalawit at tinutukso-tukso tayo. Yun pong kumakain ng hindi pagkain niya. Alam mo, nakita nyo sa refrigerator natin dyan, wow! Talagang God provides. Hindi naman kayo ang naglagay, tas kakainin ninyo. Kahit sa refrigerator nyo sa sarili nyong bahay, pag naman hindi sinabi ng nanay na, ito pwedeng kainin, inire-reserva pala sa iba, patago lang pala ng iba, kinain na natin. O nakalaan pala yun sa ibang susunod pang araw, kinain na ngayon, that is stealing. Juvenile elopement, yung pag-aagaw ng isang babae mula sa kanyang magulang na ang babaeng menor de edad, property pa yan ng mga parents, that is stealing. Yung pag-uuwi ng mga thumbtacks, mga rubber band, mga paper clip sa mga opisina, that is stealing. Magtinginan kayong muli. Mukha ba? Gano'ng karami na sa atin? Napakasakit ng katotohanan. That is one way of stealing, simply by taking. There is another way of stealing by taking through force, by conquest. Tulad yan, ninakaw ng Iraq ang Kuwait. Dinaan sa puwersa. Kidnap, plundering, hold up, tututukan talaga kayo. Ayaw nyo at sa gusto, ibibigay nyo dahil nakatutok ang kanyang baril. Kasama rin dyan ang snatching at blackmail. Pagka hindi mo binigyan ako ng 10,000 pesos, ibibisto ko sa buong church na ito na ikaw, si Darna. Kasi may nalaman tayong sikreto doon sa isang tao, ikaw si Batman. So, by force, that is application of force. Kinukuha natin ang isang bagay, labag sa kalooban ng may-ari dahil napupuwersa. There's another way to steal by taking through unjust and very unkind way. Yung napaka hindi makatarungan at hindi mabait na paraan. Yung pong pagpapautang ng 5-6. Pagpapautang ng may sobra-sobrang tubo. Ano pong sabi ng Exodus 22 verse 25? If you lend money to one of my people among you who is very needy, do not be like money lenders. Charge him no interest. Yan daw pong pagpapahiram sa isang taong nagigipit, dapat walang interes. Ngayon, hindi po pinayagan ni Moses na magpahiram ang mga Israelita ng may interes sa kanilang kababayan. Ngunit pinayagan niyang magpahiram ng may interes sa mga foreigners. There is no record in the Old Testament of Israel borrowing for commercial purpose. But of course, we respect the laws of the land. Kung ang humihiram sa inyo, gagamitin ang pera upang i-invest, upang pagkakitaan, then a legal interest or acceptable interest may be earned. Pwede po tayong kumita ng interest doon sa pinapahiram natin na i-invest niya at kumita rin siya. Tama lamang na mag-participate tayo sa kita nun. Subalit yung taong nagigipit, dumating sa inyo sumusuka ng dugo, umuutang ng pambili ng gamot, hindi po dapat yan sinisingilan ng interest. Nagkasakit ang kanilang mahal sa buhay, nasunugan, nagkaroon ng mga baha, nagkaroon ng mga disaster sa buhay. Hindi dapat sinisingilan ng interes.
sapagkat ayaw po yan ng Panginoon. Yun pong mga usurera, yung sobrang pagpapatubo, Ezekiel 18:8, He does not lend at usury daw, yung taong makadiyos, and take excessive interest. Isang uri ng pagnanakaw po yan. Isang uri pa ng pagnanakaw through an unjust and unkind way is by taking advantage of an acute emergency or need. Biglang nagkabagyo, kinapos ng bigas, sobra nating tinataasan ng presyo ng bigas natin kung meron tayo. Yung pagtutubo ng sobra dahil may mga kalamidad, black marketing, at yun pong pagtutubo ng sobra sa mga nagsasanla dahil sa kanilang matinding pangangailangan. Yan po ay pagnanakaw. 1 Thessalonians 4:6, no one should take advantage of his brother. The Lord will punish men for all such sins. Wala daw pong dapat magsamantala sa kanyang kapatid. There's another way to steal, and that is by possessing wrongfully. Nagkaroon tayo ng possession sa isang maling paraan. Una, humiram pero hindi na sinole. Gaano karaming suklay na ang nahiram nyo na hanggang ngayon nasa inyo pa? Gaano karaming cassette tapes ang nahiram ninyo hanggang ngayon nasa inyo pa? Gaano karaming mga maliliit na gamit, kutsilyo, ang hinihiram, hindi pa isinosole? Napaka-lungkot talagang isipin. Subalit yung bagay na hiram, pag matagal nang nasa atin, akala natin ay atin na at namimiss na rin natin. Borrowing without returning, that is things or money. Mayroong mga taong kahilig-hilig mangutang, wala namang kahilig-hilig magbayad. That is stealing. O kaya po, keeping in the wrong way, finding something, and not looking for the owners, at sabi, finders, keepers. Kung talaga pong wala na tayong matrace na may-ari, nagawa na natin ang magagawa natin para natin maibigay sa may-ari, may sauli, yan po siguro wala na tayong guilt to keep. Ang maganda siguro kung merong may mas needy pa sa atin, mas kapos, doon natin ibigay. Pero yung sa jeep pa lamang yung nakita mo agad, tinapakan mo na. Piso pa lang yun, ha? Eh, hindi na natin tanong, kanino ito? Di ba? Minsan maglalaglag ka pa ng panyo para pagdampot mo ay disimulado. May nakita kang kaprasong pitaka, paano ko kaya dadamputin ito? Mailaglag nga itong mga dala kong patola. At pagdampot kasama na yung pitaka. That is stealing. Basta po kumuha tayo na hindi atin, stealing yun. As long as it can be returned to its rightful owner, it should be returned. Another form of stealing, very rampant ngayon po dito sa Metro Manila, squatting in a land that is not yours, and then claiming the land. Pag pinaalis ng gobyerno, magde-demonstration, magwawala, manghahabol ng itak. Ang atin po ay atin, ang hindi atin ay hindi atin. Kung tayo ay pinatira ng pamahalaan o ng may-ari for some time, salamat. Pag pinaalis tayo, di aalis tayo kung hindi atin. Ngayon, kung ipinamimigay naman talaga ng pamahalaan, there's a legal way of having it, di apply legally. But squatting and claiming any piece of land that is not yours, and against the legal laws of the land is stealing. Abuse of office or trust. Yan po may mga posisyon sa gobyerno, sa mga kumpanya. Inaabuso nila ang kanilang posisyon para kumita ng perang hindi naman dapat. That is stealing. There's another way to steal, and that is by appropriating beyond one's proper or correct share. Yung tinatawag na ibang pambihira naman to, napakasaya may buhaya kung makipaghatian. Bakit ganito na lang ito? Naghati lamang ng bangus, kanya yung tiyan, akin ang likod. Kanya yung ulo, akin ang buntot. Nauna lang humati ng pinya, kanya na agad yung puno na madilaw, akin yung dulo na putla. Pag naghati ng itlog, nasa kanya yung pula, akin yung puti. Pag naghati ng mana, laging marami sa kanya, sa akin konti. Marami pong mga tao mahilig manglamang. At yan pong panglalamang is a form of stealing. Kumukuha tayo ng higit sa karapat-dapat na mapunta sa atin. Meron din po mga kapitalista, mga manager, capitalist and management of companies that profit from exploited labor. Ang tubo po ay dugo at pawis ng mga manggagawa. Sabi sa James 5 verses 4 to 5, Look, the wages you failed to pay the workmen who mowed your fields are crying out against you. The cries of the harvesters have reached the ears of the Lord Almighty. You have lived on earth in luxury and self-indulgence.
you have fattened yourselves in a day of slaughter. Alam niyo po kung minsan, ang pinakamalalaking magnanakaw, yung mayayaman. Nagsasamantala sa manggagawa na namamasukan sa kanila. Iniipit ang mga dapat na privileges, mga sweldo ng kanilang manggagawa. Kung hindi po may-ari ang gumagawa nito, yung mga managers na sip-sip sa may-ari, na mabigyan lang ng may-ari ng increase o masabing very good, ay sisip-sipin niya ang dugo ng mga manggagawa. Nangyayari po yan. It is doubly wrong for a rich man to steal because he has no more need. Kung meron pong nagugutom, nagnakaw ng tinapay, masama, mali, pero maaari pa nating maunawaan. Pero yung busog na, nagnanakaw pa, hindi na po yan maaring maunawaan, maging ng anghel o ng demonyo. It is doubly wrong for a man to steal when he has no more need. Napakarami po ng mga nagnanakaw din, nagkakaroon sila, they appropriate a share of glory or honor or credit unjustly. Hindi naman sila ang gumawa ng project, pinagmumukhang sila ang gumawa. Ganyan ang mga eskwela. Ipagagawa ang term paper kung kani-kanino, sila ang tatanggap ng grade. Maraming mga tao, hindi naman sila ang naglinis. Maghapong naglilinis yung kapatid. Pag malapit nang dumating ang tatay, dadamputin ng walis, naglilinis-linisan. Ang impression, siya ang naglinis maghapon. We get glory that is not ours. Christian workers, pag hindi binantayan ng sarili, we get the glory that belongs to God. Sasabihin ng mga tao, napakagaling naman ng speaker na yan. Hindi sinabing napakagaling naman ng Diyos na kumikilo sa speaker na yan. Inaagaw natin ang glory. What is not ours, yung puri, yung pasalamat na hindi naman dapat mapunta sa atin, inaagaw natin. Magtitinginan pa ba tayo? Meron na bang aamin that there's a lot of robbery happening in our lives? Another form of stealing is hoarding. Yung nag-iimbak ng sobra-sobra sa sariling pangangailangan. Sabi sa Amos 3:10, they do not know how to do right, declares the Lord, who hoard in their fortresses. Yang sobra-sobrang mag-imbak para sa sarili. Sapagkat pag nag-imbak tayo ng marami, tulad ngayon, uso panic buying. Pag namili tayo ng namili, tumataas ang presyo. The higher the demand, the higher the price. Tataas ang presyo. Yung may pera lang ang makakapamili. Yung walang pera, hindi na makabili. And because you buy so much, kokonti ang natitira sa market, tumataas ang presyo. We bring money to the profiteers. We bring hoarding of goods into our houses and bring hunger to a lot more people who cannot afford to hoard. Ang pagkain, nilikha ng Diyos para sa lahat ng nagtatrabaho, para sa lahat ng honest. Hindi dapat nating agawin yung para sa iba. Ang sabi, give us this day our daily bread. Sapagkat po ang lahat ng tao ay kukuha lang nung para sa pangangailangan niya sa araw na yon, ang lahat may makakain. Kaya po maraming walang makain. May ibang tao na 30 milyong taon ang stock nila sa kanilang bodega. Kaya 30 milyong tao ay walang makain. Sabi nga po ng Panginoon sa kanyang parables, doon sa mayaman na nagpalagay ng malaking bodega, sabi niya, iimbakan ko to and I'll say to my soul, enjoy life, drink, and be merry. Pero sabi ng Panginoon, ngayon kung namatay ka na, kanino pupunta yan? You fool, the Lord said that. Meron pa pong isang paraan ng pagnanakaw, aside from hoarding, yung po bang sa potluck? Yung po bang sinabi ng potluck ay wala namang dala, kundi isang empty stomach? Yung sobra ang kinain sa kanyang dinala, nagnakaw yon sa potluck. Napakasakit. Subalit totoo, sapagkat ang lahat po ng darating, magdadala ng pagkain na sapat sa kanyang consumption, there is enough for everyone. Kaya kung minsan kinakapo, sabi diba, huwag na tayo magdala naman yung iba eh. Kung ganyan po ang gawing policy ng bawat isa, di walang kakainin. Yun pong kumukuha ng, when we get more than what we share, that is stealing. Pag pinag-usapang potluck. Maliban na lang po kung talagang tayo ihikahos na ihikahos at walang maia-afford. Kung talagang wala tayong maa-afford, maiintindihan yun. Pero yung meron pero tinatamad lang tayo, o kaya ay meron naman pero sana lang gusto nating makalamang, that is stealing. Meron pa pong isang misappropriating. Yung pong kumukuha ng higit sa kanyang share, yun pong
kumukuha ng higit sa 90% ng kanyang income at na-enjoy niya beyond 90% because 10% belongs to God. Sabi sa Malakay 3 verses 8 to 12, will man rob God? Yet, you are robbing me. At gusto ko mga kapatid, siyasatin natin ating sarili, lalo yung mga nagsasabing mature Christians. Are you robbing God? But God said, and people say, how are we robbing thee? And the Lord answers, in your tithes and your offerings. You are cursed with a curse, for you are robbing me, the whole nation of you. Bring the full tithes into the storehouse, that there may be food in my house, and thereby put me to the test, says the Lord of hosts. If I will not open the windows of heaven for you, and pour down for you an overflowing blessing, I will rebuke the devourer for you, so that it will not destroy the fruits of your soil, and your vine in the field shall never fail to bear, says the Lord of hosts. Then all nations will call you blessed, for you will be a land of delight, says the Lord of hosts. Gaano po sa atin karami ang nagnanakaw sa Diyos when we enjoy more than 90% of what He gives us? Sapagat ang 10% ay Kanya. Pag nagtatites po tayo sa ating mga kita, sa ating mga sweldo, sa mga allowances, kahit mga regalong natatanggap natin, when we tithe, we are not giving to God. Kanya lang yun. When we offer and make offerings, that's when we start to give. And the Lord said, you are robbing me in your tithes and in your offerings. And so therefore, to tithe and not to make offerings is still to rob from God. So as to be sure that we don't rob from God, we must never keep more than 89%. At least there's 1% for offering. We cannot be very legalistic here, but God in His infinite wisdom has said so. Brother and sister, are you robbing God? Are you keeping more than 89% of what God gives you? Hindi po ako ang may sabi, hindi ang church na ito ang may sabi. Ang Panginoong Diyos sa Bible says, you rob me when you don't give me your tithes. Hindi na po tayo titingin ngayon sa ating mga katabi, tumingin tayo sa ating sarili, gaano karami sa atin ang magnanakaw. At alam niyo po, hindi natin yan nakawan ng kapwa-tao, ang Diyos. Can you imagine the gravity? Napakasakit pakinggan, pero masakit lang kung totoo. Will man rob God? Yet, the Lord said, you are robbing me. Meron pa pong paraan ng pagnanakaw by going through tricks and deception. Marami mga gimmick. Kasama na dyan mga illegal recruiters. Nandiyan na yung mga nagraraket. Kumisan na may mga ahas-ahas na sasayaw-sayaw, manonood naman kayo, magtitinda ng mga gamot, bilihan naman kayo. Yung pala gata lang ng nyug na nilagyan ng konting sebo de macho at ininom nyo naman. Maraming mga racket. Maraming mga racket. Isa pa po yung deceptive weights and measures. Sa mga nagtitinda, mga timbangan na bumibigat ang magaan at gumagaan ang mabigat. Mga metro na umiiksi at humahaba sa pagsukat ng mga tela, mga kung ano-ano. Sabi po sa Proverbs 20 verse 10, differing weights and differing measures, the Lord hates them both. Yan daw pong mga maling takal, maling timbang, maling sukat, kinamumuhian ng Diyos. Nung araw po, pag may mga nagtitinda ng bigas, kagagaling magpalipad ng bigas, pagdating sa salop, maraming air spaces in between. Taktakan mo ng konti, bumababa yung bigas na ganon. Pandaraya. Kung minsan mamimili kayo ng tela, ganyan-ganyan, pagkabilis-bilis na ginanyan, pagdating nyo kulang ng kung ilang dangkal. Kuminsan, kahit mga sophisticated factories, dinadaya ang timbang, bubuksan nyo yung delata, ang laman kakalahati. Napakarami pong mga ganyan. Deceptive weights and measures. The Lord hates them. Ano pa po ang tricks and deception? Mga daya sa sugal. Pag kumita tayo dahil sa daya, yan po ay gambling. At meron pa po, mga employer o mga management people ng mga kumpanya na kumikita, dumalaki ang tubo ng kumpanya dahil sa pandaraya
sa empleyado. Sapagkat si empleyado hindi naman alam ang kanyang karapatan, hindi naman alam ang mga labor laws, pinaiikot-ikot, ang suma total, konti pa rin ang kinita. Proverbs 22, verses 22 to 23. Do not exploit the poor, because they are poor. And do not crush the needy in court. For the Lord will take up their case and will plunder those who plunder them. Yun daw pong nangungulimbat sa mahihirap, siya rin pangungulimbatan ng Panginoong Diyos. Ang Diyos ang gaganti. Company owners and managers, do you deprive the poor of what is theirs? Isaiah 10 verses 1 to 3, woe to those who make unjust laws, to those who issue oppressive decrees, to deprive the poor of their rights. What will you do on the day of reckoning? To whom will you run for help? Where will you have, and where will you have your riches? Yun daw pong gumagawa ng mga laws, mga batas, mga policy sa gobyerno o sa kumpanya na gumigipit sa mga gipit na, nagpapahirap sa mahihirap na, isinumpa sila. At pagdating daw po ng araw ng paghuhukom, saan sila maaaring magtago? Hindi lang naman po mga employer ang gumagawa nito, nagkakaroon sa pamamagitan ng pandaraya, pati mga empleyado, nagkakaroon ng sweldo kahit panayang petics, panayang bulakbol, nag-a-apply ng mga false na mga sick leave, kay lusog-lusog ay nag-sick leave. Sabi kasi meron akong unused sick leave eh. Inilagay yun doon for sickness. Ngayon, kung hindi ka naging sick buong taon, imbes sabihin mong sayang naman, hindi ako naging sick, hindi ko nagamit. Dapat sabihin natin, praise you Lord, hindi ako naging sick. Hindi ako tumamlay, hindi ako nahirapan, at yung kumpanya ko, hindi nalugi sa akin. Yung pong sick leave, hindi yun dapat kunin kung hindi tayo sick. So mga empleyadong nandadaya, nag-a-undertime, uy, wag mo namang masasabi ha, alas 3 ang alis ko ngayon, bukas umalis ka rin ng maaga, I'll cover for you. Dinadaya ang employer. Nagpapunch ng mga maling time card. O kaya yung time machine nilalagyan ng asin at ng masira. Alam niyo yung bandy clock, trabaho ng mga empleyado, hindi naman sa tinuturuan ko kayo. Nilalagyan ng asin, nasisira tuloy. So, ayaw nila kasing masukat ang kanilang oras. Bakit ayaw niyong masukat ang inyong oras? Kung kayong mga empleyado ay matapat, dumadating bago pa mag-umpisa ang trabaho at umaalis pagkatapos, gustong-gusto niyo siyempreng ma-record ang oras niyo para makita. Bakit ayaw ma-record? Kasi may itinatago. Ganun lang kasimple yon. May itinatago. Ayaw mabisto. One of the definitions of an honest man is this, especially a man who is a laborer or a worker or an employee. Yung bang pag-alis nyo sa inyong tanggapan, sa inyong factory, sa inyong pinagtatrabahuan, masasabi nyo, bawat minuto, bawat oras na nandun ako, sulit. Bawat sentimo na kinita ko sa araw na ito, sulit. Unless that you have a very high opinion of yourselves, na iniisip nyo ang isa nyong desisyon ay worth 10,000 pesos, kaya isang punta nyo lang din ay sulit na, unless we have a very high opinion of ourselves. Employees steal by deception. Ganon din ang mga estudyante. Nagnanakaw ng grades by cheating. Project, ginawa ng iba. O kaya, exam, iba ang papasok. Hoy, kunwari, ikaw ako. Sige na, itong 300 pesos. Meron naman papasok, kukuha ng exam para sa kanya. Pagka naman nag-check ng attendance, sumigaw kang present. Kunwari, ikaw ako. Nagnanakaw tayo ng grade na hindi natin kinita. Meron namang mga traders, pagka mamimili ng isang bagay, ina-underprice. Pag i-assess niya ang value ng binibili sa'yo, pinapaliit ang value. Pag siya magtitinda, pinapalaki. Di ba? Simpleng-simple, pumunta kayo sa mga bangko, ang buying rate at selling rate ng dollar ay magkaiba. Bakit magkaiba? Pagkakakitaan tayo ng bangko eh. Pag ikaw nagbenta ng dollar, mababa. Pag ikaw bumili, mataas. Sinipsip na ang dugo natin ng mga bangko. Napakarami pong pagnanakaw. Karamihan ng magnanakaw, nakakurbata. May mga pagnanakaw po na disente. Pero pagnanakaw pa rin. Bakit ang tao nagnanakaw?
Nakita ba natin kung gaano karumi ang paligid natin? Kung gaano tayo karumi? Siguro nung pumasok tayo dito, walang magsasabing, ako magnanakaw. Of course not. Pero tingnan natin ngayon kung may makakatindig dito, sasabing, ni isa sa mga pinag-usapan, I'm not guilty. Why do men steal? To enjoy something they do not receive as a gift. To enjoy something that they want but do not want to work for. Or to enjoy something that they cannot earn in view of their present limitations. Ang Diyos po, gusto niya tayong maging prosperous. Gusto niya tayong masagana. Hindi niya tayo gustong maging mahirap. John 10:10, sabi ng Panginoon, I came that they might have life and have it abundantly. Kung tayo'y naghihirap sa buhay, maaaring tayo nagiging biktima ng kasalanan ng iba o biktima ng sarili nating kasalanan. Ano po ang sabi sa Malakay 3? Give your tithes and test me. Ibigay niyo ang inyong mga tithes, huwag ninyong dayain ako, at subukan ninyo ako. Kung hindi ko bubuksan ang pinto ng langit at ibubuhos sa inyo ang mga pagpapala na hindi kasya sa inyong bahay. Ngayon, kung kinukulang ng pagpapala, baka tayo nandadaya. Napakasimple. Pag hindi ka nandaya, may pagpapala. Pag walang pagpapala, baka may pandaraya. Zechariah 5:4, The Lord Almighty declares, I will send a curse, isang sumpa. I'm going to send a curse out, and it will enter the house of the thief, and it will remain in his house, and destroy it, both its timber and its stones. Magpapawala daw po ang Panginoon ng isang sumpa, at ang sumpang ito ay papasok sa bahay ng mga magnanakaw, at mananatili doon at sisirain ang bahay na yon. Stealing has a grave consequence. What else does the Bible say about stealing? Psalm 62 verse 10. Do not trust in extortion or take pride in stolen goods. Sa mga panahon na ito, napakakonting tao na ang may delikadesa. Sasabihin mo, bakit naman ang yaman-yaman nyo, ang laki-laki ng bahay nyo? Eh syempre, ang tatay ko taga-customs, ano pa? Nakangiti pa yun. Eh syempre, ang tatay ko ay general. Bakit nga hindi? Maraming ngayon hindi na po nahihiya at hindi na ikinahihiya ang mga bagay na galing sa nakaw. Yung word na delikadeza, para na po ngayong vanishing species, dapat nang i-protect. Nawawala. Nung araw, uso yan delikadeza, yung nakakahiya naman. Ngayon, ang kapal na ng mga tao. Harap-harapan na. Alam na alam mong ninakaw. Talagang walang kahiyahiyang nadarama. Meron pang pride. Ang mga estudyanteng nagkaroon ng mataas na grade sa cheating, tuwang-tuwa pa. Imbes mahiya. There is such a thing as delicadeza, and it must be revived in our lives. Sabi sa Isaiah 61:8, For I, the Lord, hate robbery and iniquity. Ano po ngayon ang dapat natin gawin if we stand guilty before God? Psalm 50, verse 18, ano bang dapat natin gawin? When you see a thief, you join him, you throw your lot with adulterers. At binanggit po, the adulterers will be thrown into that burning lake. Pag daw po tayo nakakita ng magnanakaw at tayo sumali, itinatapo natin ang ating sarili sa impyerno. Ano pong ibig sabihin ng pagsali sa mga pagnanakaw? Yun pong either may magnanakaw, tinulungan nating magnakaw, o may nagnanakaw, nakita natin sa iba na lang tayo tumingin so that we don't become responsible, o tayo mismo ang nagsasabing, sige, nakawan mo ako. O tutulungan kitang magnakaw, totoo, hindi naman to akin. Sino po ang mga tumutulong sa mga magnanakaw? Yun pong mga nagbibigay ng lagay, yung nagbibigay ng bribe, sapagkat yan ay pagnanakaw. Anything that you do not earn through honest labor, or you did not receive as a gift from honesty, is stolen. Oras na tayo nagbigay sa pulis ng 20 pesos, we are also parties to the crime of robbery. Kasing guilty tayo ng pulis.
Sasabihin natin, yung pulis magnanakaw. Eh, ikaw, sino ka? Ikaw ang nagpanakaw. Ikaw ang nagsabing, nakawan mo ako. Kasi pag abot ng lisensya, may 20 pesos na sa loob. Sa mga city hall, kailangan natin ng permiso, heto na lang ang 5 pesos, 10 pesos. Tayo man ay magnanakaw din. Deuteronomy 16 verse 19, do not pervert justice or show partiality. Do not accept a bribe, for a bribe blinds the eyes of the wise and twists the words of the righteous. Ecclesiastes 7:7, a bribe corrupts the heart. It corrupts the receiver as much as it corrupts the giver. Kung kayo'y empleyado, tumatanggap ng lagay, stop this. At kung tayo naglalagay, stop this. Huwag lang tayong abalahin sa airport pag umuuwi galing sa ibang bansa, bigay na agad ng $1, ng 5 real, at ng tuloy-tuloy na ang ating mga bagahe. We are equally guilty with those people na maliit ang ating pagtingin. Napakabilis po nating humusga sa kapwa. Nakakalimutan natin ang ating sarili. Do not bribe, do not accept a bribe. That is stealing. Ano po daw ang dapat gawin? Sabi sa Ephesians 4:28, tayong lahat siguro guilty. Marami sigurong uuwi ngayon ay duguan, pasapasaan, sapagkat talagang bugbog sarado ang inabot natin. Tayong lahat. Ephesians 4:28, he who has been stealing must steal no more, but must work, doing something useful with his own hands, that he may have something to share with those in need. Yun daw nagnanakaw, tumigil na sa pagnanakaw at magtrabaho sa kanyang pamamagitan ng paggamit sa kanyang kamay para hindi lamang may makain, para may maibigay pa sa nangangailangan. Tayo po pala ay nagtatrabaho hindi lang para sa ating sarili, kundi para makapagbigay tayo sa nangangailangan at nang yung nangangailangan ay huwag matuksong magnakaw. Kung minsan sasabihin natin, napakaraming magnanakaw, napakasama nila. Ako, basta marami akong goods, to live and let live ako. Pero pag hindi po tayo nagse-share sa isang taong may matinding pangangailangan, it's as good as encouraging the person to steal. Guilty rin tayo. We all stand guilty before the eyes of the Lord. Ano pa po ang dapat gawin ng isang magnanakaw o dating nagnanakaw? Exodus 22 verse 1. If a man steals an ox or a sheep and slaughters it and sells it, it must be paid back 5 heads of cattle for a 1 ox and 4 sheep for the sheep. Pag daw po tayo nagnakaw, dapat nating ibalik 4 times. Kaya si Zacchaeus, kilala natin siya, pinag-aralan natin siya. So niya, Lord, if I defrauded anybody, I will return it 4-fold. 4 na beses. Alam po ni Zacchaeus ang batas. Ngayon sabi natin, teka, paano ba yan? Paano ko ibabalik lahat yan? Di lugi pa ako ngayon. We pay the consequences of our sins. Leviticus 6, verses 4-6. When he thus sins and becomes guilty, he must return what he has stolen or taken by extortion, or what was entrusted to him, or the lost property that he found. He must make restitution in full, add a 5th, or 20% of the value to it, and give it to the owner. So sa atin daw pong dinaya, napulot natin, itinago natin, alam natin kung sinong may-ari. Sa ating ninakaw, pag binalik natin, at least, dapat magbibigay tayo ng 20% interest. Sapagkat kung nasa kanya yun, nagamit na niya yun dapat Naabala na nga ang buhay niya, na perhuisyo na nga siya, dapat siyang bigyan ng interest. So, stop stealing and restitute, make up, cover up. Kung hindi po natin kaya yung sundin yung batas na isineset up within our limits and resources, ibigay natin ang ating kaya. We should restitute. Kaya po sabihin, yung cassette tape mo na hiniram ko 3 years ago, 3 na. Nadagdagan.
Alam niyo po kung bakit gusto rin ng Diyos isoli natin? Para ihayag natin ang ating kasalanan. He who hides his sins will not be forgiven. Kailangan ko nagkasala ako sa iyo, sabihin ko, ipagtapat ko. It is a humbling experience. And exactly, that's what God wants. God wants us to be humble. Sabi, pride goes before destruction and a haughty spirit before a fall. Ang nagmamataas ay lulumpuhin, ilulugmok, dudurugin nang hindi na niya kayang makabangon pa. Bago tayo itulak ng Diyos at ihampas sa lupa, tayo na ang dumapa. It will be less damaging. And it will be more glorifying to God. Gaano po sa ating karami ngayon kaya magsasabing sa pinag-aralan natin ngayon, hindi ako nagalusan ni kapraso sapagkat wala malang tumama. Meron po kaya. Men are thieves. Tayo po, mga magnanakaw. We must change our ways. Sabi sa 2 Chronicles 7 verse 14, if my people who are called by my name will humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven and will forgive their sin and will heal their land. Napakarami pong mga guilty of stealing. Sasabihin ng asawang nasa ibang bansa, bigyan mo ang nanay ko ng $100. Ang ibibigay, 100 pesos. O kaya, $100, dinaya pa ang biyanan sa conversion. Pagnanakaw. Meron magta-tight nakabase sa net, hindi sa gross. Saan ba ibibase ang tight? Sa net kaya o sa gross? E di kung net, wala nang natira. Sinabi ng 10%, edi gross, nag-tight na, nandaya pa. May nagsabi, ito nga ibigay mo doon sa isang kapatid. Nung iniabot naman, eto para sa'yo. Sabi nung mga kapatid na ito, thank you. Sabi nung niya, you are welcome. Parang siya na ang nagbigay. Naagaw na niya yung glory. Napakarami pong paraan ng pandaraya. If my people who are called by my name will humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven and will forgive their sin and will heal their land. What have you stolen in the many years behind you, brother or sister? What do we continue to steal? We must stop, we must repent, and we must restitute. In closing, I like each one to just be alone with God for a while. Let's review ourselves. Are we thieves? Magnanakaw ba tayo? Nakapagnakaw ba tayo noon? Patuloy ba tayong nagnanakaw? Humingi tayo ng patawad sa Diyos. At kung may tao tayong ninakawan, hingan natin siya ng tawad ngayon o sa ibang araw na darating sa lalong madaling panahon. Ibalik natin ang hindi sa atin at kung kaya natin ngayon, bigyan natin ng kapupunan as God requires it. Let's be alone with God. Let Him examine our hearts. The holiness of God makes all of us transparent. Wala tayong kayang itago. Wala tayong kayang ilihim. We all stand guilty. Let's be alone with God.